Yo, bago ang lahat. Ngayon, isang napakainit na topic ang pag-uusapan natin. Isang pangalan na halos buong dekada ng konektado sa Golden State Warriors. Draymond Green. Pero ngayon, iba ang usapan. Hindi lang basta trade rumors, kundi ang mismong reaksyon at mindset ni Draymond Green na nagsasabing, "Hindi na ako takot matrade, parte ito ng negosyo." So sa vlog na ito, pag-uusapan natin, bakit lumalakas ang trade rumors kay Draymond? Ano ang sinabi at ipinapakita ng kilos niya? Bakit parang handa na siyang iwan ng Warriors? At ano ang ibig sabihin nito sa future ng Golden State? So kung ready ka na, hit like, subscribe, at simulan na natin. Para sa mga bagong fans, linawin muna natin. Si Draymond Green ay 4-time NBA champion, Defensive Player of the Year. Isa sa pinaka-importanting piraso ng dynasty ng Warriors. Pero higit sa stats, si Draymond ang puso ng depensa, boses sa locker room, connector ni Steph Curry. Pero aminin natin, habang tumatagal nagbabago ang NBA, mas bata, mas mabilis, mas offensive-driven. At doon nagsisimula ang tanong, may lugar pa ba si Draymond sa future plan ng Warriors? Unang-una, edad. Si Draymond ay nasa mid-30s na. Pangalawa, kontrata. Malaki ang sahod niya para sa isang player na hindi scorer, limitado sa offense, at minsan ay liability sa spacing. Pangatlo, direction ng Warriors. Mukhang nasa win now pero retooling mode sila. Gusto pa ring manalo habang andyan si Steph. Pero ayaw na ring itali ang future sa matatandang role players. At pang-apat, ang pinakamalaking factor, superstar trade rumors. Alam nyo na kung sino yan. Sa mga blockbuster trades, kailangan ng salary match. At doon pumapasok ang pangalan ni Draymond Green. Ito ang pinaka-interesting na parte. Sa mga interviews at body language ni Draymond, malinaw na malinaw. Walang drama, walang galit, walang denial. Ang sinasabi niya sa madaling salita, kung matrade ako, okay lang. Parte ito ng negosyo. Mga ka-NBA, ibang klaseng maturity to. Dati, si Draymond, emotional, palaban. Parang hindi kayang mawala sa Warriors. Pero ngayon, parang handa na siyang bumitaw. At kapag ang isang player ay mentally ready matrade, ibig sabihin niyan, alam niya na posible talaga ito. Maraming dahilan kung bakit hindi natakot si Draymond. 1. Napatunayan na niya ang sarili niya. 4 rings. Hall of Fame resume. Walang dapat patunayan. 2. Alam niya ang halaga niya sa liga. Kahit anong team, contender, rebuilding, defensive-minded, may role si Draymond. Kung matrade man si Draymond, saan siya babagay? Contending teams? May scorer na kailangan ng defensive leader, may culture at strong locker room. Si Draymond ay coach on the floor, defensive anchor, playoff player. Hindi siya pang rebuild at alam niya yan, kaya hindi siya takot dahil kung lilipat siya, malamang sa team na may tsansa pa ring manalo. Ito na ang masakit na tanong. Short term, mawawala ang defensive IQ, mawawala ang leadership, mababasag ang core identity. Long term, mas flexible ang roster, mas bata, mas maraming options sa offense. Kaya para sa Warriors, ang tanong ay hindi kung kaya nilang i-trade si Draymond, kundi kung kaya nilang mag-move on mula sa kanya. Ang pinakamalinaw sa lahat, hindi na siya takot. At kapag ang isang player, handa mentally, tanggap ang posibilidad, kalmado sa gitna ng rumors, madalas malapit na ang pagbabago. Matrade man siya o hindi, isang bagay ang sigurado. Hindi na to ang dating Draymond Green na kumakapit sa nakaraan. Mga ka-NBA, ang Draymond Green trade rumors ay hindi lang tungkol sa basketball. Tungkol ito sa pagtanggap, tungkol ito sa paglipat ng era, tungkol ito sa NBA bilang negosyo. Kung matrade siya, handa na siya. Kung manatili siya, handa rin siya. At minsan, ang pinaka nakakatakot na player sa liga ay yung wala nang kinakatakutan. Peace out!